Mapagpalang umaga po sa ating lahat. A blessed morning. Sabi mo sa katabi mo, agalakan ko nakasama kita ngayong umaga. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mong pansinin ng katabi mo eh. Ano? May pansinan tayo ngayon. Okay, sa patuloy po nating series title ng ating Rest in God o Kapahingaan sa Diyos. Makikita po ang ating verse sa Salmo 62:5. Sa Diyos lamang ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. At tulad po niyan sa ating mga nagdaan na mensahe ng Panginoon na rest in God's salvation kung saan tayo makapagpapahinga dahil sa pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan na ito dahil siya ang may control ng lahat. Ano po? Kaya niyang gawin. Ang Diyos sa may control, kaya hindi tayo dapat natatakot o nangangamba. Ang Diyos sa may control dahil pinilit niya tayo maging Kanya. Hindi tayo yung pumili sa Kanya, kundi yun po ay Kanyang kusang loob na pagpili, kaya yung pagpapala ng kaligtasan ay nasa atin. At ang pangalawang point po ay kawalang kaya ng tao na magligtas. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoon, kaya tayo maliligtas. Kaya po tayo pahinga sa ating Panginoon dahil siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin. At hindi sa gawa tayo maliligtas, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong dapat patunayan sa harapan ng Diyos upang maligtas, kundi sa biyaya lamang. At ang pangalawa po ng ating mensahe, yung rest in God's goodness and provision, kung saan sinasabi dito na sa pamamagitan pag hinanap natin ng kaharian ng Diyos sa Matthew 6:33, ay tunay na mararanasin ang kabutihan at pagprovisyon ng Diyos sa lahat ng oras. Kaya una po nating hanapin muna ang kaharian at ang katwiran ng Diyos, hindi pwedeng hindi po natin mararanasan ang kabutihan ng ating Panginoon. At hindi natin aalalahanin ang pangangailangan para bukas. Ibig sabihin, pag hinanap natin ang Panginoon at nakapagpahinga tayo sa kabutihan at provision ng Diyos, ibig sabihin, everyday na pangangailangan natin kanyang supply. At hindi lamang yon. Ang Diyos ang magbibigay ng paraan upang magtagumpay sa mga pagsubok. Hindi lamang yung material things ang kayang ibigay ng Diyos, kundi dahil din saan? Mga pagsubok. Mga pagsubok, hindi naman natin maiiwasan yan. Lahat po ng tao makakaranas. Pero pag tayo ay makapagpapahinga sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan, provision, mararanasan natin yung tagumpay sa pamamagitan ng kanyang biyaya para sa atin. Okay? At ang pangalawang point, hindi pinagkait ng Diyos sa mabubuting bagay. Kung paano yung mabuting bagay ay laging iniisip ng Diyos para sa atin, mararanasan natin yon kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya. Ano? Kaya kapag po tayo nagtitiwala sa Panginoon, lalo natin nararanasan yung kabubuting bagay sa ating mga buhay. Ang pinakamabuting bagay ay ibinigay na sa atin ng Diyos Ama. Ito po yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga bagay na iniisip natin na, ano pa kaya mahihiling ko? Isipin mo lang na si Jesus ay binigay sa iyo, ano pa ba hindi kayang ibigay sa iyo ni Lord? Yung pinakamahalaga para sa Ama, ang Diyos Ama, ang ating Panginoon Kristo, ibinigay niya, ano pa ba? Ano po ang hindi kayang ibigay? Kaya yung kaya natin magpahinga dahil nga sa ating Panginoon sa pagliligtas at kabutihan at mga provision na ibinibigay. Sa ating pong pangatlo po na mensahe ng Panginoon, ay napakahalaga rin po. Kung saan, hindi lamang tayo iniligtas, kundi ginabayan din po tayo ng ating Panginoon. Ito po yung nangyari sa mga Israelita. Nung po sila ay iniligtas sa mga Ehipsyo for how many years na pagkaalipin? Daan taon, 400 years. Sila inalipin doon sa Ehipsyo ng mga paraon, pero sila po ay iniligtas. At hindi lang po sila iniligtas, kundi ginabayan pa. Hindi ko po nailagay po dyan yon. Sa Exodus 13:21-22, ito po sinasabi, kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag, upang makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap at kapag araw at ang naglalagablab na halaging apoy kapag gabi. Makikita po natin yung nandito yung ginagabayan sila ng Panginoon. Hindi natapos yung pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa kanila sa pagkaalipin, kundi sa
kanilang paglalakbay patungo doon sa lupang pangako, ginagabayan sila ng Panginoon. At sa paggabay ng Panginoon, makikita natin na tunay na binibigay ni Lord yung provision niya. Ano ba? Sino po nakapagtrabaho na sa Saudi? Ang init po, di po ba? Sobrang init. Kaya pag naglalakbay ka, wala mga puno, ang init. Pero dahil sila ay iniligtas ng Panginoon at ginagabayan ng Panginoon, binigyan sila ng ulap. At tuwing araw sila ay naglalakbay, malilim, parang ganito. Malilim, mas gandang maglakbay. At sa gabi naman, pwede rin silang maglakbay at magpahinga na hindi ka matatakot sa wilderness. Bakit? May haliging apoy na nagsisilbing ilaw o tanglaw nila sa kanilang paglalakad. At sa atin po, ganun din po, katulad po din tayo nila, ng mga Israelita, nung tayo iniligtas ng Panginoon. Sino po mga iniligtas ng Panginoon? Pakitaas ang kamay. Praise God. Di po ba hindi doon natapos? Hindi lang ka binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, kundi ginagabayan ka pa rin ng Panginoon. Patungo doon saan? Sa kaligtasan na makasama ka niya doon sa langit magpasawalang hanggan. Ang lupang pangako sa Israelita, ito yung land of honey. Binigay sa kanila. Ang atin naman ay alin? Langit. Ginagabayan tayo ng Panginoon patungo doon sa langit kung saan makakatagpo natin ang Panginoon. Sa ngayon, hindi pa natin nararanasan. Pero sa mga namatay na ating mga kapwa, mananampalataya, I know na sila po ay kasama na ng Panginoon na doon sa paradise kung saan naroon sila Abraham, sa Abraham Blossom, at nararanasan nila yung tunay na kaligayaan at kapahingahan. Tayo pong mga narito na patuloy pa rin naglalakbay bilang mga mananampalataya, tayo po'y ginagabayan ng Panginoon. Sino naniniwalang ginagabayan ka ni Lord? Amen. Kaya po yan po yung ating last message for the month of June. Ang ating po mensahe, magpahinga sa gabay ng Diyos o rest in God's guidance. Kaya natin magpahinga saan? Sa gabay ng Diyos. Bakit po natin kaya magpahinga? Ano po sabi dito sa Isaiah 58:11? Palagi kayong papatnubayan ng Panginoon, gagabayan. Ibig sabihin, kayo ay bubusugin. Kahit na mahirap ang kalagayan ninyo, palalakasin niya kayo. At kayo'y magiging parang halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi mawawalan ng tubig. Sabihin, pag pinapatnubayan ka ng Panginoon, bubusugin ka niya. Lagi kang kumakain, no? Hindi naman laging ganun. Ang ibig sabihin po pag sa English po, yung bibigay sa'yo yung mga pangangailangan mo. At ang sabi rito, kahit na mahirap na kalagayan sa English po, yung sa lugar ng tagtuyot, sun drought, yung talagang pag tagtuyot, wala. Maski magtanim ka ng halaman, may mga hayop, panahon noon, wala kang makukuha mga pagpapalat ani. Pero pag ginagabayan ka ng Panginoon at sinusunod mo siya, ano mangyayari? Kahit sa mahirap na kalalagayan, may aanihin ka, may pagpapala at palalakasin ka ng Panginoon. Lalo ngayon sa sobrang init, di ba? Nakakapagod. Pero wala, hindi mo iindahin yung init, hindi mo iindahin yung pagod. Kasi yung gabay ng Panginoon ang magiging dahilan upang palakasin ka niya. At sabi nga dito, magiging parang halaman ka na kung saan sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Ibig sabihin, ang patnubay ng Diyos ang magpapalakas sa iyo kahit napapagod ka na sa buhay. Lahat naman tayo makakaranas po ng kapaguran. Sino po yung madalas napapagod dito? Sa drama ng trabaho, nai-stress pa. Kaya nga ang ating series, Rest in God. Kasi po mahalaga po na meron tayong tatakbuhan na Diyos. At alam natin yung gabay ng Panginoon, magbibigay sa atin ng lakas. Magbibigay sa atin ng proteksyon sa lahat ng oras. Ang patnubay ng Diyos ay sumisimbolo sa isang buhay na patuloy kang binubusog, pinapakain, sinusustain ang lahat ng iyong pangangailangan. Okay? Ang patnubay ng Diyos ay patuloy na magpapalago sa iyong pananampalataya at ang iyong buhay ay magiging kakaiba dahil sa iyong patotoo. Yung guidance po kasi ng Panginoon, hindi lamang ka pinatnubayan o ginabayan, kundi ito ang nagiging dahilan kung bakit nababago yung buhay mo.
Ano po sabi sa Salmo 23:3? Binibigyan niya ako ng panibagong kalakasan, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Ang ibig sabihin po, tayo'y ginagabayan ng Panginoon, hindi dahil malakas ka, matalino ka, mayaman ka. Hindi. Ginagabayan ka ng Panginoon upang yung kagabay ng Panginoon ang maging instrumento sa buhay mo upang makilala mo na lahat na nangyayaring maganda sa'yo, ang mga himalang nangyayari sa'yo, yung tagumpay na nangyayari sa'yo ay galing sa patnubay ng Diyos. Pag nangyari yun, ano sabi dito? Upang siya'y aking maparangalan. Si David ganoon, sa lahat ng tagumpay na meron siya, sa lahat ng bagay na akala mo siya ay talo dahil sa dami ng kalaban niya, dahil siya ay ginagabayan ng Diyos, anong sabi? Nagtatagumpay siya. At yun, ibinibigyan ni David ang karangalan sa ating Panginoon. Kaya maging din sa atin, nakikita natin, tayo po'y lumalago sa pananampalataya, nagiging matatag ang ating pananampalataya, not because we are strong, we are full of wisdom, no. Tayo po ay naging malakas na bago ang buhay mo dahil patuloy kang ginagabayan ng Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya marami sa atin dito na bago nung dati, di ba? Gusto ko na magbago pero hindi nangyayari. Bakit? Wala kasing gabay ng Diyos. Sino dito yung sabi mo, nabago ka pero tapos na? Hindi naman ganun eh. Nagpatuloy eh. Bakit? Because of the gabay ng Diyos. At yun po ang kahalagahan at ang kapayapaan nararanasan natin pag nalilito ka, naliligaw ka dahil sa gabay ng Diyos. Ang sabi dito, ituturo ko sa iyo ang dapat mong lakaran. Sino po dito nakaranas ng maligaw? Di po ba? Yung iba siguro nagbabaliktad pa ng damit. Parang di ako maligaw. Pero ligaw pa rin, nalilito. At nung tayo po'y wala sa gabay ng Panginoon, sa patnubay niya, lahat po tayo, sabi nga, para tayo mga tupang ligaw. Kaya nga ang Panginoon, nung nakita niya yung maraming mananampalataya, nung papakain siya ng 5,000, sabi niya, nalulungkot ako. Dahil sila'y parang mga tupang ligaw. Kasi nga walang patnubay ng Diyos, walang karunungan mula sa Diyos, walang mga bagay na pwede magdala sa kanila sa tamang landas. Kaya tapo tayo, bilang mananampalataya, ang kapahingahan ay nakikita natin sa Diyos, mararanasan natin, unang-una nga dahil sa gabay ng ating Panginoon. At makikita natin na magkakaroon tayo ng pusong sunod-sunuran upang sundin kung ano yung pinasusunod sa atin ng Diyos. Kasi si Lord, gusto niya, yung gabay niya, yung patnubay niya, yun ang sundin natin. Di ba parang ang pastol eh? May patpat na, dito ka, pag maliligaw ka, ganun ang Lord. Ang tanong lagi, dapat magkaroon tayo ng pusong sunod-sunuran. Kasi nga may free will tayo na pwede tayong pumunta sa kaliwa, sa kanan, lumiko, kung saan-saan. Pero sabi ni Lord, pag ikaw ay magiging sunod-sunuran sa akin, mararanasan mo ang kapahingahan dahil sa aking guidance, dahil sa aking patnubay. Kasi madalas tayo mananampalataya, kaya hindi natin masabay yung mapuntahan yung gabay ni Lord kasi nga tayo mismo. Ayaw nating pupumiglas tayo. Ayoko dyan, dito gusto ko. Pero ang maganda sa Panginoon, sabi nga sa awit, kapit tayo ni Lord. Ano ibig sabihin nun? Na kahit nagpupumiglas ka, na kahit kumokontra ka sa mga dapat ipinagagawa at pinasusunod sa iyo, Lord, kahit tumatalikod ka sa Kanya, dahil mahal ka Niya, dahil anak ka ng Diyos, kapit ka ng Diyos, hindi ka bibitawan at patuloy ka igagay di Lord upang maranasan mo ang kapahingahan mula sa Kanyang presensya. Amen? Amen! Kaya, hindi nyo napapansin, ba't kaya ganun? Ba't ilang beses na akong pero mahal kasi tayo ni Lord. At unang-una, bakit sa kapahingahan kakaroon tayo ng magpahinga sa Diyos dahil sa Kanyang patnubay? Dahil, alam niyo po yung dahil sa guidance ni Lord. Makapagpapahinga ka dahil tapat ang Diyos sa iyo. Tapat ang Diyos. Lalo na kung yung naggagabay sa iyo, lahat ng sinasabi, magagawa niya, magkakatotoo. Pahinga ka. Di ba mayroon naman mag-guide eh. Pero pag sinabi niya, sige, hindi ka maiinitan. Habang naglalakad ka, pero naiinitan ka. Sabihin, hindi siya tapat sa sinasabi niya. Pero si Lord, yung guidance niya ay may kaakibat na katapatan niya. Ibig sabihin na pag tayo ay
sumusunod sa gabay ng Diyos, makapagpapahinga ka dahil tapat ang Diyos sa lahat ng sinasabi niya. Ano po sabi dito sa 1 Korinto 1:9? Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ibig sabihin, nung panahon ng mga Israelita, tapat ang Diyos. Kasi maraming sasabi, panahon pa ng Israelita yun. Iba yung kanilang naranasan. Kaya nga po ito nilagay ng Diyos sa bagong tipan upang maging sa panahon natin, malaman na ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay ang Diyos na hindi nagbabago. Tapat sa kanyang pangako, lalong-lalo na sa mga nakipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino po dito nakipag-isa sa kanyang anak? Amen. Ibig sabihin, mararanasan mo ang katapatan ng Diyos sa iyo. Kahit tayo hindi tapat sa Panginoon, still ang ating Panginoon ay tapat at hindi magbabago. Ang katapatan ng Diyos ay pag-asa ng mga mananampalataya sa hindi nagbabago at maaasahang katangian ng Diyos. Kaya nga pahinga ka, kasi alam mo, mag sinabi ni Lord, mangyayari. Kapag sinabi ni Lord yan, kahit himala, gagawin niya yan. Kasi ang tapat ang Diyos sa kalahatang ginagawa niya. Kaya yung guidance niya, katulad ng mga Israelita, babantayan ko kayo. Bakit? Hindi lang natapos sa wilderness. Nung hinabol sila ng mga kabayo ng mga paraon, anong ginawa? Hinati ang dagat. At hindi lang po yun, ang sabi nga sa Bible scholar, di ba pag nahati ang isang sa ilog, nawala ang tubig, yung lupa, alin? Tuyo o basa? Basa, siyempre, di ba? Putik yun. Pero alam kasi ni Lord, na dadaan ng kanyang mga anak, ang kanyang mamamayan, pinatuyo ni Lord yun. Dagat yun ha. Sa ilalim, putik yun. Bakit? Kasi alam niya na dadaan. Pag putik kasi yun, pwede mabalahaw, pwede mabaon yung kanilang yung mga dala-dala nilang mga bagay na may gulong. Pero dahil nga tapat ang Diyos sa kanila na ililigtas ko kayo sa mga paraon, sa pagkaalipin nyo, sa patnubay ng Panginoon, hindi lamang dahil tumang na kayo. Sige, hindi. Ipinapakita niya pa yung kaligtasan at hindi mahihirapan ng kanya mga taong pinapatnubayan niya. Dahil tapat siya sa kanyang pangako. Dahil tapat siya sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kapag mananampalataya ka, at meron kang malalim maaktibo na relasyon sa Panginoon, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang katapatan ng Diyos. Bakit hanggang ngayon, Pastor, ganito ka? Nangyayari sa akin. Ang tanong ba, tunay bang ginagawa mo yung patnubay ng Diyos sa buhay mo? Ginagabayan ka ng Panginoon. Bakit? Ang katapatan ng Panginoon na magbibigay lakas at pag-iingat sa iyo. Kaya tayo hindi naiingatan, hindi naman natin ginagawa yung gabay ng Panginoon. Hindi natin isinasabuhay. Anong sabi sa 2 Thessalonica 3:3? Ngunit matapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa masama. Sino po kalaban natin mga mananampalataya? Huwag mong tignan yung katabi mo. Hindi yan. Ang asawa mo, kalaban ko lagi, araw-araw ito. Hindi. Ang kaaway natin, kaaway din ng Diyos. Si Satanas. Pero binigyan tayo ng lakas at kapangyarihan. Dahil tapat ang Diyos, matatagpumpayan mo yan. Sabi nga, di ba? Labanan nyo at magtatagumpay kayo lawan sa dyablo. Labanan natin, huwag tayong matakot. Lalong-lalo na ang gabay ng Panginoon, ang ating ginagamit, ang ating sinusunod, magkakaroon tayo ng kalakasan at iingatan ka niya. Okay? Lubos tayong magtiwala sa ating Panginoon. Even we are not, yung sabi ko, hindi man lagi tayong nakakaano sa ating Panginoon, pero ang Panginoon tapat pa rin sa ginagawa niya sa atin. Kaya magtiwala tayo. Okay? At para tayo magkaroon ng pagtitiwala, unang-una, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Natunay talaga yung relasyon natin. Alam niyo bakit? Hindi natin kayang lokohin ng Diyos patungkol sa ating relasyon sa Kanya. Upang maranasan ang kaligtasan at matatag na pananampalataya, magkaroon talaga tayo ng tunay na relasyon. Ano sabi sa Deuteronomy 7:9? Isipin ninyo na ang Panginoong Diyos, na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi na magmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Even in our fourth generation,
mararanasan sa buong pamilya mo yung pag-iingat at kaligtasan. Kaya nga mga magulang, kahit nawala na dito sa mundong ito, pero pag naipasa yung generation na yon, na may tunay na pananampalataya sa Diyos, payapa ka eh. Di po ba? Tayo mga magulang, pag alam mo yung anak mo na may pananampalataya, sumusunod sa Diyos, at may kapahingahan dahil sa patnubay ng Diyos, relax ka. Bakit? Dahil may tiwala ka sa Diyos na may katapatan, na may kaligtasan din ng iyong anak. At yun ay magpapasalin lahi. At hindi lang yun, yung mga pagpapala katulad kay Abraham hanggang 4th generation nangyari. Nangyari kay David, sa mga kaapu-apuhan kay David. At dahil tapat ang Panginoon, ano sabi kay David? Manggagaling sa iyo ang lahat ng mga hari sa angkan mo. At nangyari po yun. Even nagkakamali yung kanyang mga apu-apuhan, pero nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang sinabi. Hari pa rin. Ganon ang Diyos natin, na kahit tayo nagkukulang, na kahit tayo nadadapak, na kahit tayo nagre-rebelde, gumagawa ng masama, still ang pangako ng Diyos sa iyo ay mananatili sapagkat yun ang covenant sa ating lahat. Na nakipag-isa kay Hesukristo. Ang dami ko na nagawang kasalanan. Hindi. Ang tanong, gaano katapat ang Diyos sa iyo? Hindi yung katapatan mo pinag-uusapan dito. Yung katapatan ng Diyos ay pinaniniwalaan mo ba? Kasi kung hindi, lahat naman tayo dito, hindi tapat. Sino dito hindi nagsinungaling? Sino dito? Pakitaas ang kamay. Wala, lahat tayo nagsisinungaling, di ba? Nakapagsinungaling tayo. Kala ko may magtataas doon pala, sinungaling na siya. Lahat tayo eh. Ano ibig sabihin nun? Hindi yun ang tinignan ni Lord. Kundi yung katapatan niya, yung kapangyarihan niya na saan sa kanyang kasunduan ay mangyayari yon. Okay? Itinatampok na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, hindi lang mabilang na henerasyon. Continuous nga, hanggang ngayon nangyari sa atin eh. Yung henerasyon na yan, habang tinatawag din ng kanyang mga taon na tumutugon na may pagmamahal at pagsunod sa kanya. Yun po ang maganda sa Panginoon. Ang katapatan ng Diyos, kaya tayo napatawad at ilinis sa ating kasalanan. Tapatan Diyos eh. Di ba? Kahit gaano kasama tayo, marami tayong nagagawang kasalanan, hindi pwedeng hindi tayo patatawarin kasi tapat siya. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sagot upang maging patotoo na talagang pinatawad tayong lahat eh. Kasi ang kaaway ganyan, naku, sabi lang ng Diyos Ama yan, patatawarin ka. Hindi totoo yan. Ang dami-dami mong kasalanan. Ang dami mong lihim na kasalanan. Ang dami mong mga ginagawang kasalanan. Pero ang sabi ng Diyos, sige, ito yung patotoo, proven talaga na pinatawad ko kayo, papatawarin ko kayo. Ano ang sabi ng Panginoon? Nilinis niya tayo sa pamamagitan niya ng kanyang anak. Na Jesucristo na namatay dun sa krus. Ano sabi sa 1 John 1:9? Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, matapat siyang magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa lahat ng ating mga kasamaan sapagat siya'y matuwid. Alam niyo, makakaasa tayo na tayo'y patatawarin ng Diyos. Alam po, maraming mga tao ganyan, nakakalungkot. Ayoko nang bumalik sa Panginoon. Ang tagal-tagal na ako hindi nagsisimba. Ang tagal na akong hindi lumalapit sa Diyos. Ang dami kong kasalanan, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Kasi yan ang gusto ng kaaway. Huwag tayong lumapit sa Diyos. Na makita mo na hindi tapat ang Diyos. Sa mga gumagawa lang ng mabuti, no. Sa lahat na nagpapakumbaba, patatawarin ka sa kasalanan mo. Instance na yan. Bakit? 2,000 years ago, sino dito yung buhay pa? Buhay na. Wala pa, di ba? Bakit yung retro effect nito nangyari sa atin 2,000 years ago? Ibig sabihin, kahit tayong nakipag-isa sa Kanya, yung ating kasalanan na mangyayari magagawa, pinatawad na. Doon ang katapatan ng Diyos. Wala kang dapat patanayan na mabuti ka. Wala kang dapat na sabihin kay Lord na para patawarin ka. Sapat na aminin mo ito. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo mabuhay sa kahihiyan. Ayaw ng Diyos na tayo nagtatago. Nahihiya ako sa kasalanan ko nagawa. Ayaw ng Diyos yan. Kasi nga, anak ka ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay malaya na sa paggawa at pamumuhay ng kasalanan. At nais ng Diyos, mabuhay na may kalayaan na nagpupuri at nagbibigay kaluguran sa pangalan ng Panginoon ang buhay mo. Kasi para masunod ang layunin ng Diyos para sa iyo.
Ano? At makakaasa tayo na tutuparin niya ang kanyang mga pangako, na patatawarin ka, at higit sa rito, sabi, lilinisin ka pa. Ano yung sasabihin, lilinisin pa? Babaguhin pa yung buhay mo. Na ang buhay mo ay itatalaga pa na noon pa na gumawa na mabuti na kung saan ito po itinalaga sa ating lahat na mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi mo napapansin, patuloy yung paggawa mo na mabuti. Kaya gano'n dati. Ito lang nagagawa ko mabuti, pero ngayon nagagawa ko na. Kasi nga itinalaga tayo bilang mga anak ng Diyos upang gawin yung mabubuting bagay na yan. Okay po? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na tayo mamuhay sa kahihiyan. Anong kahihiyan na yan? Kasalanan. Ang grabe nga ng kasalanan, ano? Hindi na tinatago eh. Talagang broad daylight na nga eh. Gumagawa na. Dati ang paggawa ng kasalanan sa gabi, parang walang makakita. Ngayon, pati umaga, gumagawa na. Ganon, paggabi ng paggabi ang paggawa ng kasalanan. Pero sabi ni Lord, iyahayag ko kayo lahat ng mga gumagawa o namumuhay sa kasalanan. Darating ang panahon, yan po ay magre-resulta ng parusa para sa kanila. Pero tayo mga nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo, mararanasan natin ang pahinga sa guidance ni Lord dahil tapat ang Diyos sa ating lahat. Amen? Tapat ang Diyos. Kaya rest in God guidance dahil siya ay alin. Pangalawa, kung siya ay tapat, yung guidance ni Lord, tapat siya. Pangalawa, yung guidance ni Lord, magre-resulta ng kapangyarihan niya sa buhay mo. Makapangyarihan ng Diyos. Yung kanyang patnubay, hindi lamang tapat siya sa sinasabi niya, kundi yung ginagawa niya ay may kakayahan o may ability, may powerful na kayang gawin ng lahat. Ano sabi dito sa Jeremiah 32:17? O makapangyarihang Panginoon, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Kung ang isang Diyos na gumagabay sa iyo ay kayang gawin ng lahat, hindi ka ba mapapahinga? Ikaw nga siguro ang gabay mo si Superman, pahinga ka na eh. Kaso may panlaban kay Superman. Ano panlaban kay Superman? Sino nakakapanood? Kryptonite, di ba? Kapag siya ay naano ng kryptonite, nangihina siya. Kay Lord, walang ganon. Itabi mo ng kryptonite, hindi siya manghihina o anumang bagay na magpapahina sa tao. Walang silbi yun. Dahil siya ang gumawa ng langit at lupa, siya ang may kakayahan na gawin ang lahat. Paano ka hindi mapapahinga? Katabi mo, yung gabay mo, yung super powerful, ito yung boundless capability na walang hanggan ng kanyang kakayahan, na may limit 24/7, wala. Kundi lahat ng oras at panahon, yung kapangyarihan niya hindi nagbabago. Di ba may kapangyarihan pag nanonood kayo ng mga superheroes? Ano nangyayari? Nangihina. Lalo na, pag nababawasan na yung kapangyarihan, nangihina sila, Si Lord, hindi ganon. Kaya nga pahinga tayo sa guidance niya kasi makapangyarihan siya na kaya yung gawin ng lahat. Pinapatubayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yan, tingnan mo yung paligid, yan ang gumagabay sa'yo. Ano man, malaki ang sarili mo nga eh. Nilikha ka ng Diyos. Kapangyarihan ng Panginoon at nagpapakita ito na imposible sa tao, sa Diyos, posible. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa Mateo 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, ngunit sa Diyos, ang lahat ay posible. Kung ang gumagabay sa'yo ay kayang gawin ang lahat katulad ng mga Israelita na sukul na, wala nang pupuntahan, parang tayo noon. Ngayon sa ating buhay, Lord, paano na? Wala na kapag-apag-asa ang buhay ko. Wala na akong magagawa. Huwag kang mag-alala dahil ang gumagabay sa yung Diyos, yan Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Amen? Ito tanong ko sa inyo. Ang bawat mananampalataya, kapag nakakaranas ng mga imposibleng bagay, ibig sabihin may Diyos na nangyayaring may makapangyarihan sa buhay mo. Amen? Sino dito ang nakakaranas ng mga imposibleng bagay sa buhay niya? Pakitaas ang kamay. Taas niyo kamay niyo. Yung iba hindi nakakaranas ng mga imposibleng bagay pa. Alam niyo po ba, ang mananampalataya kaya lagi nagsasabi, nangyari yung mga imposible, nagiging posible.
Kasi nga may Diyos kayo sa buhay nyo na gumagabay at may kapangyarihang gumawa ng mga imposibleng bagay kaya nangyayari yun. Huwag na kayong magtaka. Na kung minsan, wala kayong payo, malakas ang ulan, naglalabas kayo, tumigil ang ulan, kasi nga kayang gawin ni Lord John. Di ba? Walang imposible sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon na lumindol na malakas sa isang lugar, yung mananampalataya, yung buong pamilya niya, hindi na damage yung kanyang tahanan. Pero lahat na nakapaligid na damage. Yung nangyaring sunog noon sa Amerika, nung sinasabi, di ba, yung wildfire noon sa may mga mananampalataya, hindi nasunog yung bahay, lahat na nakapaligid niya nasunog. May imposible ba? Wala. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa ng mga imposibleng bagay. Kaya sa ating buhay, wala na siguro kapag-apag-asa, hindi mo kilala si Lord. Hindi mo kilala si Lord pag ganun. Yung ang walang kakayahang magbuntis, pinagbubuntis ka ni Lord Di ba? Si Hannah, si Sarah, 100 years old na. Sa panahon ba natin, magkakaanak pa? Kaya minsan nga may nagkwento, pumasok daw na sa ospital. Sabi niya, ito na po yung anak niyo. Mas pagtingin, sino po yung ang nanay nito? Ito, 100 years old na. Magtataka siyempre. Apo mo na yun pero kay Lord walang imposible. Kaya nga si Sarah, nung tinawanan niya, magkakaanak ba ako? Baug ako. Pangalawa, matanda na ako. Pero sabi nung angel, may imposible ba sa Diyos? Kaya kung ngayon tayo nakakaranas tayo ng drought, wala tayo, finances, lack ka, wala kang trabaho, mag-isip ka, kasama mo ang Diyos, yung guidance ni Lord, kayang gumawa, yung kapangyarihan ng Diyos, kayang gumawa ng mga himala sa buhay mo. Amen? Kasi yung guidance ni Lord, nagtataglay ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa mga nangihina. Sabi dito sa Isaiah 40:29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan, dinadagdagan niya ng kalakasan. Ang kalakasan. Wala tayong kapangyarihan. Di ba? Minsan nakapag-pray ka, biglang gumaling. Sabihin mo, di ba? Sabihin mo, para kang Sinora Honor, may himala. Pero dahil nangyari yun, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi nga ng Panginoon, mas hihigitan niyo pa yung magagawa ko. Dahil sa kapangyarihan na nasa inyo ang ating Panginoon. O di ba? Kaya tayo dapat we speak blessing. Pag tayo nila laging naririnig sa atin, mababaganda. Bakit? Kasi may kapangyarihan po yan. Kaya pag tayo ay nagbibigay ng encouragement sa ating mga kapwa, sa ating mga paligid natin, mangyayari po yun. Kaya yung mga may asawa ditong babae, huwag niyo po natin bigyan ng gano'n ng ating mga asawa. Kasi di ba? Kasi puro hindi magaganda Kaya yun ang nangyayari. Pero dapat yung asawa ko napakasipag, yung anak ko napakasipag talaga. Lahat na ginagawa, kahit hindi ko utusan, gumagawa siya, kahit hindi totoo. Kasi mangyayari yun. Bakit? Darating ang panahon kasi lahat ng bagay na yan nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya kapag kayo pagod na sa bilang mananampalataya, lumapit tayo sa Panginoon. Sabi niya, hindi ako maramot para hindi kayo bigyan o dinggin ng iyong panalangin. Lalong-lalo na pag mga anak ng Diyos. May pribilehiyo lang po yun sa mga nakipag-isa kay Hesukristo. Hindi dahil tayo mayabang, hindi dahil pinagmamalaki natin na tayo... Hindi, kasi yung mga nakipag-isa, yun ang papansin pag binasa nyo, yung mga nakipag-isa, laging binabanggit yan. Bakit? Para maunawaan ng lahat ng mananampalataya na meron kang pribileyo mula nung ikay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan kasi nakakalimutan natin lahat. Christian ako, born again Christian ako, pero hindi mo nakikita yung kahalagahan ng pakikipag-isa mo kay ating Panginoon sa Kristo. Yan sabi mo, naging born ako, lalo ako naghirap. Nung ako naging born again, para lumungkot ang buhay ko. Nung ako'y laging nakipag-isa sa ating Panginoon, para akong lalo nang nawala ng kapayapaan at kagalakan. Kasi nga, hinahanap po yung bagay
na hindi dapat na meron ka. Ano yun? Yung magiging makansanlibutan pa rin. If God is enough for you, sasabihin sa'yo ng Panginoon, ano man ang mangyari, ako ang satisfaction mo. Ako ang kaligayahan mo. Amen? Si Jesus sapat na. Alam niyo po ba, kaya tayo hindi naging kasapatan ng ating Panginoon, kaya lagi tayo nangihina. Kasi ang ating lakas ginagamit natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tayo mapagod, kaya nga si Paul, kahit siya'y nakukulong, na kahit siya ay hinahagupit, na kahit siya'y nakakaranas ng pag-aalipusta, napapagod sa Panginoon. Pero sabi ni Paul, habang ako'y nangihina, lumalakas ako sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung lakas niya, ginagamit niya sa paglilingkod sa Diyos. At nakikita ng Diyos yun. Tayo mga mananampalataya, madalas tayo napapagod sa mga nakakwenta-kwentang bagay, sa mga bagay na hindi dapat pinagpapaguran. Ang nangyayari, napapagod pa rin tayo. Hindi niyo napapansin? Trabaho ka ng trabaho pero kulang pa rin. Yung nakakaranas na gano'n. Ano ba yung trabaho ko pero kulang pa rin? Kasi hindi mo tinatanggap o hinahawakan o pinangahawakan yung alin? Kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba? Ang lahat na meron ka galing sa Diyos. Kaya huwag mo ipagmamalaki yan. Kasi galing sa Diyos yan. Isang pitik lang ni Lord yan, wala yan. Di ba yung mayaman na hangal? Ngayon din sabi ni Lord, hangal ka, kukunin ko yung buhay mo. Pero ang maganda sa Panginoon, yung kapangyarihan niya, ang kapangyarihan ng Diyos ay makakagawa ng higit pa sa inaasahan mo. Sino dito ang gusto ng malaki mansyon ng bahay? Amen. Sino dito yung gusto mo yung kotse mo, Lamborghini, Ferrari? Sino po? Ang motor mo, gusto mo yung mga malalaki, BMW, Ducati, big bike. Ba gusto natin yan? Pero sabi ni Lord, higit pa dyan ay ibibigay ko sa iyo. Amen? Dahil sa kapangyarihan ko. At ano sabi dito sa Efeso 3:20? Sa makakagawa na higit pa sa hinihiling o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa inyo, sa ating lahat. Yung kapangyarihan na meron tayo na galing sa Diyos ay higit pa sa inaasahan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi man lang pumasok sa isipan mo o mga nasambit ang labi mo yung kayang ibigay sa iyo o nilaan ng Diyos para sa iyo. Kaya ang sabi ko, mansyon, di ba nasa isip mo pa yan eh? Eh sabi ni Lord, hindi pa pumapasok sa isip mo yung ibibigay ko sa iyo. Ano yun? Di po ba? Hindi natin ma-reach ng ating mind yung kayang ibigay sa iyo ni Lord dahil sa kapangyarihan na nasa sa iyo. Huwag nating limitahan ng Diyos. Maraming ganyan. Nililimitahan sila. Hindi naman kaya ni Lord ibigay yung kabayaran ng utang ko. Ang dami kong utang eh. Di ba? Ganyan madalas tayo. Nako, hindi kaya ibigay ni Lord yung pag-aaral ng anak ko, yung tuition, hindi kaya. Kasi sa panahon ngayon, lahat nagtataasan. Kasi nga, wala kang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw gusto mo mapahinga sa Diyos, paniwalaan mo yung kapangyarihan ng Diyos mangyayari sa buhay mo. Amen. Hindi natin kaya itanggi na lahat tayo nakaranas sa mga himala sa ating buhay. Yung buhay mo nga lang na basura, binago ni Lord, hindi pa ba kaya mong himala na mangyari sa buhay mo yon? Hindi kayang palitan ng pera yon. Hindi kayang bayaran na anumang bagay sa mundo yung pagbabago ng buhay mo. Ang Diyos lamang ang may kakayahan at kapangyarihan na binago ang buhay mo. Amen. Kaya pag binago ka ni Lord ang buhay mo, wag mo ipagbawalang bahal. Wala akong pera. Ano ba yung resulta ng pagbabago ng buhay mo? Di ba? Kasi Lord pumunta rito, hindi ka para payamanin. Pumunta si Lord dito para baguhin ang buhay mo at makasama niya for eternity. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi nakatingin tayo lagi sa pera. Karangyaan. Di po masama yan. Pero sabi ni Lord, first seek the kingdom of God and His righteousness. Makikita natin, hindi lang pala pera ang kaliligayan ng tao. Hindi lang yung trabaho mo na maganda, yung power mo, karangyaan. Hindi. Tingnan mo yung mga politiko natin ngayon. Nasa kanilang lahat. Bakit nagkakagulo?
Kasi hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia na pinagpala ang meron tao na may pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay niya. Ay tayo nga, di ba, mas masaya tayo kahit ang ulam natin, ganito lang eh. Kasi ang pagpipilian mo, hindi ulam. Ang pagpipilian mo kung kakakain ka o hindi. Di po ba? Mga mayayaman, ang daming pagpipilian, pero hindi nagkakasabay sa pagkain. Di ba? Yun ang maganda sa atin eh. Kasi ang Panginoon, ang kapangyarihan niya, nagbibigay sa atin, nagpapakita na tayo yung mga anak ng Diyos. Ano po sabi dito sa Roma 8:14? Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tandaan nyo, nung nawala si Jesucristo na siya pumanik na sa langit, ano sabi ng Panginoong Jesus? Ang banal na Espiritu ang iniiwan ko sa inyo. Kaya lahat ng mananampalataya ay may banal na Espiritu. Kaya pag tayo haharap sa Diyos, hindi na ikaw ang nakikita, kundi ang banal na Espiritu within you. Hindi na yung nakaraan mo, hindi yung mga nagawa mo kasalanan, kundi ang banal na Espiritu ang nakikita sa'yo na magpapatunay na ikay anak ng Diyos. Welcome to the family of God. Pasok ka sa langit. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung kapangyarihan na yon na nagpabago sa atin, na dati tayong kaaway ng Diyos, ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kaya huwag mong mamalitin ang sarili mo. Ito lang ang trabaho ko eh. Ito lang ang tinapos ko eh. Kakanta ka pa na, ito lang ang tinapos ko. No, right? Di ba, ganun pa kinakanta mo pa. Lalo ka pa na binaba mo yung sarili mo. Grade 1 lang ang tinapos. Di ba, tama ba yan? Hindi, anak ka ng Diyos. Yung pagkakakilanlan mo, iba. Yung identity mo na iba na dati kang makasalanan, dati kang sugarol, dati kang adik, dati kang manginginom, dati kang mga bagay na kinamumuyan ka ng kapwa mo. Ngayon, iba na kasi yung identity mo nakaugnay na sa ating Panginoon Jesucristo. Kung ano yung pagkakilala sa iyo ng ating Panginoon Jesucristo because of His, ng wangis niya, ganun din ang pinapakita sa atin. Kaya nung namatay si Kristo dun sa cross, ibinalik yung disenyo ng Diyos na tayo'y kawangin sa Diyos at tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi na tinitignan yung nakaraan mo. Ang tinitignan ng Diyos, yung banal na dugo na dumaloy doon sa cross at naibahid sa iyo upang katugunan ng pagiging anak nating lahat. Sino dito mga Hudyo? Sino dito mga Israelita? Wala naman eh, mukha lang Indiano. Pero hindi Hudyo. Pero ang sabi ng Panginoon, anak ko kayo, lahat ng mga nakipag-isa at mayroong banal na Espiritu. At hindi lang yan, yung kapangyarihan niya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya lagi po kayo ni-encourage ko na magbasa kayo eh. Kasi nandun po yung kapangyarihan ng Diyos upang makita natin na tayo pinapatnubayan ng Panginoon. Ang sabi sa Psalm 119:105, ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Alam niyo po ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Na sinasabi nga dyan, hindi po, kasi maraming sabi, gawa lang ng tao yan. Sinulat lang yan. Sinabi nga sa banal na kasulatan, kinasihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu, yung tatlo sila, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at banal na Espiritu, iisa, the Triune God, nagbigay o nagsulat ng banal na kasulatan na yan. Di po ba? Yan ang nagbigay sa atin ng liwanag. At marami po kayong mababasa, yan po ang magbibigay sa atin ng gabay. Salita ng Diyos. Kaya, ini-encourage ko po kayo, na tunay kayong magbasa ng salita ng Diyos. Kasi marami ituturo sa iyo ang Diyos. Marami ituturo ang Panginoon na tunay magbibigay sa atin ng karunungan. At lagi natin tandaan na magtiwala sa Diyos higit pa sa ating kakayahan at karunungan. Kaya minsan po, hindi po natin ina-accept yung guidance ni Lord. Kasi akala natin yung dunong natin, yung wisdom, karunungan natin, tama na. Hindi nyo napansin yun? Minsan may ginagawa tayo, akala ko tama na to, hindi pala. Kasi si Lord, alam niya yung future. Di po ba? Alam niya yung future. Kaya pag alam na ni Lord yung future, pagtitiwala ka kasi alam niya yung mangyayari. Anak, hindi ka pwedeng bigyan ng Lamborghini. Bakit?
Kasi pag binigyan kita, hindi ka na magsisimba, lagi ka na magagala. Di ba, minsan sasabihin natin, Lord, patamahin mo ako sa loto upang yung perang ito, gagamitin ko pag-share, pagpapatayo ng church. Di ba, maraming ganyan? Pag ako'y nanalo sa loto, o sa weteng, o sa mga bagay na sugal, tutulong ko rin sa kapwa ko. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag kayong pupunta sa mga masasamang gawain. Masamang gawain po yun eh. Ayun po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung karunungan niya, yung papatnubay sa'yo habang binabantayan tayo ng Panginoon. Ang sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat na iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Habang nandito po tayo sa mundong ito, pwede po tayong maligaw. Kasi po ang kaaway natin, hindi po yung titigil yan. Maliban na lang, pag namatay tayo, siyempre, diretso na tayo sa ating Panginoon. Pero hanggat buhay ka, gumagawa ng paraan yan. Talagang sisingit yan, parang leon na laging nag-iintay to devour us upang tayo ay sakmalin, upang ilayo tayo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, sa Book of Acts, naalala ko tuloy, Spirit of Python. Alam niyo po ba sa mga nag-encounter? Yan ang tinatanggal niya. Ang python kasi wala siyang venom. Pero anong ginagamit niya pampatay sa kanya mga prey? Yung linkis, di ba? Yung unti-unti kang hinihigpitan hanggang mawalan ka ng hininga. Habang uminga kang ganyan, sisikip yun. Pero wala siyang venom, wala siyang lason na pwedeng ipangkagat sa'yo na mamamatay ka. Yun ang kanyang mga pampatay o taktika. Ganun din po sa atin, hindi nyo nangyayari. Kapag hindi ka na nagsisimba, kapag hindi ka na nagsimba, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka na nakikipag sa mga Bible study, hanggang sa gumagawa ka na ng masama, tinatalikuran mo na mga dati mong ginagawa mabuti, nakikiayon ka na sa masamang gawa ng mundo. Ayun na napapansin nyo? Unti-unting humihigpit ang pagkakapit sa iyo ng kaaway. Hanggang mawala yung hininga. Alam mo sinasabi po sa Book of Acts, doon lang may nagsabi na yung Spirit of Python. Alam mo yung hininga na yon? Yun ang hininga ng Diyos. Hindi ka physically mamamatay, pero ang nawawala yung hininga ng Diyos. Unting-unting nawawala yung kapangyarihan at yung banal na espiritu sa buhay mo. Kaya mahalaga po na tayo ay magtiwala sa Panginoon, magbasa ng Kanyang salita, at lagi nating hanapin ang kapahingahan sa Panginoon. Kahit na tayo magdesisyon na sumunod sa Panginoon, nandiyan pa rin ang pagsubok, nandiyan pa rin ang mga tukso. Pero ang pinakamaganda, walang imposible sa Diyos. Kaya huwag tayong matakot, kundi magpahinga sa gabay o patnayubay ng Diyos. Huwag natin ituon ang ating mga paningin sa problema o maging sa ating mga sarili. Sa halip, ituon natin ito sa patnubay ng Diyos dahil siya ay tapat at makapangyarihan. Tandaan natin, tutuparin ng Diyos ang kanyang plano para sa atin. Sinaniniwalang tutuparin sa iyo ng Diyos ang plano niya. Amen. Tapat ang Diyos. At ang pinakamaganda sa Panginoon, makapangyarihan siya na kaya gawin ito sa buhay mo. Magpahinga sa Panginoon, sumuko sa Diyos at makitang siyang gumagawa mula sa kanyang kapangyarihan. Huwag tayong pumoko sa sarili natin. Hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya. Hindi natin kaya unless natutulungan ka ng Diyos. Kasi, sabi ko sa inyo, lahat tayo may mga laban. Di ba? Everyday, lagi tayo may laban. Pag-gising pa lang. Pero kung alam mo, yung patnubay ng Diyos laging nasa iyo. Yung katapatan at kapangyarihan ng Diyos, mararanasan mo. Lagi tayong sabihin mo lagi, kasama ko ang Diyos. Magbabasa ako ng salita ng Diyos upang ito ang maging tanglaw ko. Hindi ako magtitiwala sa sarili kong kakayahan. Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng hindi nyo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yung simpleng pray lang tayo na iligtas niyo ako, Panginoon, sa lahat ang gagawin ko, lalo yung mga nagbabiyahe, nagmumotor, may sasakyan, di ba? Malaking bagay po yun. Kaya nga minsan, pag tayo nakakapanood, minsan may banggaan, makita natin, Lord, salamat at iningatan mo kami. Kasi si Lord lang ang may kapangyarihan na gawin yun sa ating buhay. Amen? Kaya magpahinga sa gabay ng Diyos. Sapagat sa gabay ng Diyos, mararanasan mo ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Inaanyayaan ko na po, tayo po lahat ay yumuko.
Sa pagkakataong to, ito na po yung last message natin for the series of pahinga. Magpahinga sa Diyos. Kapahingahan mula sa Diyos. So, na to, wag mo munang ano yun yung katabi mo ngayon. Pumikit tayong lahat. Ano ngayon yung nagpapapagod sa'yo? Ano yung nagbibigay stress sa'yo? Ano yung bagay na ilang buwan o taon na wala kang kapahingahan dito? Gusto ng Diyos maging tapat tayo sa Kanya. Kung paano lang siyang tapat sa atin, ganun din dapat tayo sa Kanya. At sa oras na ito, kausapin mo si Lord. Ano ba yung nagpapabigat sa'yo? Ano ba yung nagpapawala sa'yo ng kapayapaan, lalo-lalo ng kapahingahan? Kausapin mo siya, Lord, narito po kami, Panginoon. Kahit hindi kami magsalita, alam mo niyo po ang aming laman ng aming puso, ng aming isipan. Alam niyo po yung mga nangyayari sa amin. Kahit mga ilang taon na, alam niyo pa rin po, kaya niyo pabalikin yan. Dahil ganyan ang kapangyarihan niyo. Kaya narito po kami, Panginoon. Ayaw namin magpaalipin pa sa takot. Ayaw namin magpaalipin pa sa alalahanin. Gusto namin yung kapahingahan, even kami narito, Lord. Maranasan namin kapahingahan na ito. Hindi mo na kailangan na sa kamilang buhay na. Lord, dahil kaya mong gawin ito, maging nandito kami, Panginoon. Kaya namin mag-rest, kaya namin magpahinga. Lord, narito po kami. Pakinggan niyo po kami, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, kung gusto mo iiyak sa Panginoon, Lord, hirap na ako. Pagod na ako, Panginoon. Gusto kong maranasan, Panginoon, yung kapahingahan na hindi galing sa yaman, hindi galing sa bisyo, hindi galing sa mundong ito. Lord, galing sa inyo. Sapagkat sinabi niyo po, ang kapayapaan, kapahinga, ibang-iba sa binibigay ng mundong ito. Lord, ayoko na magpasailalim sa takot. Ayoko na magpasailalim sa kukunang kaaway. Na walang mangyayari. Lord, may mangyayari dahil makapangyarihan kayo. Yung pag-asa namin buhay dahil muling nabuhay ang aming Panginoon Kristo. Ayoko nang padaya pa sa kaaway, Panginoon. Ayoko nang madaya sa kasinungalingan niya. Kundi, Lord, in the past weeks na nagdaan, nag-message kayo ng kapahingahan mula sa kaligtasan, sa probisyon at kabutihan niyo. At ngayon, Panginoon, sa guidance niyo, Lord, lahat ng iyon hindi lamang namin narinig. Lord, i-apply namin ito sapagkat magkakaroon lamang ito ng kapangyarihan unless, Panginoon, naniniwala at nagtitiwala kami sa inyo. Kaya sa oras na ito, Lord, buong puso ako nagtitiwala. Sabihin mo, buong puso ako magtitiwala sa iyo, Panginoon. Hindi ko pagdududahan ng pangako mo. Hindi ko pagdududahan ng mga salita mo, Panginoon. At higit sa lahat, hindi ko pagdududahan ng kapangyarihan mo na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay sa buhay ko, Panginoon. Na ngayon, Panginoon, na iniisip ko na imposible, Lord, ngayon, posible na. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nanggagaling sa iyo, hindi sa akin dunong o lakas, kundi mula sa inyo. Kaya mangyayari ang katugunan sa lahat ng aking problema, katugunan sa lahat na nagpapahina sa akin, katugunan sa lahat ng mga bagay, sa utang, sa health, Panginoon, sa lahat pa, Panginoon, sa pag-aaral, sa trabaho, Lord. Ano mang ginagamit ng kaaway upang mag-udyok ng takot, mag-udyok ng alalahanin, Lord, in Jesus' name, kinakansela namin at lahat ng kapahingahan ay mararanasan namin. Hindi lamang sa kabilang buhay, ngayon pa lamang dito sa mundong ito, mararanasan na namin ang kapahingahan sapagkat ang Diyos ay kasama namin. Kapag kasama namin ang Diyos, kasama namin ang tunay na kapahingahan, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan na ang Diyos lamang ang pwede magbigay, Panginoon. Kayo lamang. Kaya nagpapasalamat na kami ngayon, Panginoon, sa katugunan, sa kapahingahan, at sa higit sa lahat, sa kapayapaan, ibinigay mo para sa aming lahat. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa pagkakataon.